Mga kabayan, alam nyo na sobrang baba na ng palay ngayon, kung saan binibili ito ng mamimili sa mga magsasaka sa halagang 8 pesos per kilo, kaya talagang kawawa ang mga magsasaka ngayon, sobrang mahal pa naman ng fertilizer at mga insecticides. Paano kaya sila makabawi nito? Kaya panuorin ang bidyong ito, dahil may magandang sinabi dito si Senador Kiko Pangilinan na ikakatuwa ng mga magsasaka. Pero bago panuorin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Kung patakaran at polisiya ang lupang tatamnan ng sektor ng agrikultura, malinaw na isang naging lason, hindi pataba ang naging epekto at resulta ng rice tariffication law. Sa nakaraang pagdinig, narinig natin ang mga nakakaiyak na kwento ng ating mga magpapalay, at nakakabahalang datos. Bumagsak ng hanggang 8 piso kada kilo ang farm gate price ng palay habang bumabaha ng mas murang imported na bigas sa ating mga pamilihan. Nabahala rin tayo sa mga ulat ng posibleng price manipulation, irregularity sa bodega, at isang NFA na inalisan ng kakayahang protektahan ang mga magsasaka at mga mamimili. Mismong si Tocayo Secretary Kiko Chu Laurel Jr. ay nanawagan ng isang overhaul. Gusto niyang manumbalik ang kakayahan ng Estado na mag-calibrate ng mga intervention, mapalakas ang extension service at i-modernize ang NFA. Ang susunod na pagdinig ay tatalaga para sa mga technical working group meetings upang mabuo na ang committee report. Sisiguraduhin natin na ang mga reformang isusulong ay tunay na tutugon sa mga kakulangan sa polisiya at magpapatatag sa ating mga institusyon. Sa isang pagpupulong kasama ni Secretary Kiko Laurel at ni Administrator Lacson, nung tayo'y bagong talagang chairman ng Committee on Agriculture, na pag-usapan natin na prioridad ang pag-amyenda ng rice tariffication measure. Sinunod natin ito sa pagpupulong kasama ni Presidente Marcos Jr. sa Malacanang at sinang-ayunan niya ang pangangailangan na masertipika na urgent itong pag-amyenda sa rice tariffication measure. Sa pakikipagtulungan ng Executive Department at ng Legislative Department, nagkausap na rin kami ni Congressman Mark Enverga, Chairman ng Committee on Agriculture, at si Congresswoman Leia Bulot Bigtang ng Committee on Agrarian Reform sa Congress, at nagkasundo na rin kami na kinakailangang isaayos yung rice tariffication law, amendahan, irebihisahin para matugunan itong mga problemang ito. Dagdag dito, hindi pa man na ipapasa ang rice tariffication measure, sa susunod marahil na 2 linggo, ilalabas na ng Pangulo ang executive order para magkaroon ng minimum floor price ng palay pag gobyerno ang bumibili direkta sa ating mga magsasaka sa ilalim ng Sagip-Saka Act, yung Republic Act 11321. May minimum floor price sa wet, may minimum floor price sa dry. At ihihikayatin ang mga pamahalang pambansang ahensya, pamahalang lokal na mga local government units, ngayong panahon ng anihan na bumili direkta sa ating mga magsasaka at mangingisda. So we are pushing for the executive order issuance. 2 actually yon, at pumayag din ang executive department doon sa pagpupulong with President Marcos Jr. Yung unang EO is setting a minimum floor price sa pag-purchase ng gobyerno ng palay, which does not, of course, prevent ang ating LGUs sa mga lugar na maaari at may kapasidad na ibenta yung bigas,
bibilin ng direkta rin ang bigas sa ating mga magsasaka sa tamang presyo. At yung pangalawang EO ay yung full implementation ng Sagip Saka Act para lahat ng ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa food security, pagbibili ng pagkain, pagbibili ng produktong agrikultura, ay minamandatong bumili direkta, mga ospital, mga provincial city jail, mga cafeteria ng mga state universities, ay makikipag-ugnayan na sa mga farmers and fisher folk organizations para direktang bilhin itong usapin ng agriculture products sa tamang presyo. So yung dalawang EO na yun, hopefully within the month, ay mai-issue na. Tututukan natin. So sa tulong ng mga katuwang sa pamahalaan, pribadong sektor at mga magsasaka mismo, sama-sama nating itatag ang mga reformang magpapatibay sa kinabukasan ng agrikultura, pagsasaka at kabuhayan ng bawat Pilipino. Sana maging maayos ang pag-emyenda ng Rice Tariffication Law, kung saan papabor ito sa mga magsasaka, para naman gaganahan ang mga magsasaka sa pagtanim ng palay, at mumura ang presyo ng bigas sa merkado. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.